After family devotion ay nagsimula na nga ulit silang maglinis. May mga nagwawalis at naglilinis naman ng kubo. Yan nga pala si Eman, anak ni Mrs. Spokesperson. Gamit niya ang spray gun pantanggal ng mga dumi. Marami kasing nakadikit na mga lupa din sa gilid. Pagkatapos nga malinisan niya na ipipinturahan naman yan. Ito nga rin pala si Mr. CEO at Mr. Electrical Engineer kasama si Mr. President. Kanya-kanya sila ng mga pwesto sa paglilinis. May mga bisita nga rin pala kami dumating galing sa ibang cluster. Dito rin kasi sila magti-team building. Halos karamihan dyan ay mga kabataan at may mga kasamang mga manggagawa. At makikita nyo nga dyan, happy si Mr. President kasi nakita niya yung kanyang best friend. Masaya nga rin pala sila nagkakwentuhan dyan dahil dekada rin ang lumipas bago sila nagkita-kita. Bali nagsipasaan na nga dito yung itlog ng pato. Bali 13 pa lang lahat ang mga nandyan. Meron pa ng mga natitirang itlog na hindi pa napipisa. Medyo napagod si electrical engineer kaya nakagpahinga muna siya. At ito nga, busy na naman sila sa pagmi-meeting para sa mga pagsasaayos ng mga gawain sa urban. Tawa nga sila dyan kasi alam nilang sisikat na naman sila. At nandito nga pala ako sa taas ng bahay nila Head sa second floor. Bali tinitignan ko, tinatanong ko yung mga kambingan. Kukuha rin pala ako ng pintura dyan para pampipintura doon sa mga semento sa ilalim ng kubo. Dyan po yung pipinturahan ko, yung mga pula na yan. Medyo kapas na rin kasi kaya kailangan pinturahan. Medyo tumingkad na yung kulay niya dyan, kaso nga lang medyo makalat din ako sa pagpipintura. Puro gilid lang muna yung mga pinipinturahan natin dyan at saka na yung pinagpapatungan ng kubo. Dyan nga rin pala si Coach Timcon at si Mr. Humble Father. Nagdadakot sila ng dahon ng puno ng mahogany. Napakaganda talaga sa urban, lalo kapag malinis at wala yung mga mahahabang lamesa, kaya yan nakatabi yung mahahabang lamesa para hindi nakakalat at maayos tignan. Bubuhatin nga pala namin yung lamesa na yan para gamitin ng ibang cluster. At ito nga rin pala isang mahahaba, yung okra, napakasustansya at napakasarap niyan, healthy sa katawan. Nag-uusap nga kami dyan ni McGregor about doon sa mga picture na i-edit niya. Nakakatakot nga dito yung braso ni Mrs. Dana Bonabi, kawawa talaga si Mr. President. Andito nga rin pala si Kaka Roger Yap, pinakamagiting naming ministro sa urban, kasama si Pastor Nery. Mapapansin nyo nga na masayang-masaya dyan si Head. Matutuwa kasi siyang makisali sa mga ginagawang pagsayaw o exercise ng ibang cluster. Sa mga di nakakala, malambot nga pala ang katawan ni Head. Diba? Kitang-kita naman ang ebidensya. Hataw talaga pagsayaw si Head. Nakakatawa kasi napaka-active ng maraming kabataan sa ibang cluster. Sana ganun din sa urban. At syempre hindi rin magpapatalo dyan si Ninong Eddie Villanueva. Bising-busy pa rin talaga si Humble Father. Talagang kinakarir. Bising-busy rin pala sa pagluluto dito si Ninang Lin. Medyo malapit na ngang maluto. Mukhang masarap yung mga uulamin mamaya Nag-iihaw rin pala dito yung ibang cluster para sa kakain nila mamaya. Pagbigay natin dyan si Humble Father, dyan lang kasi siya nagiging masaya. Di ko nga alam kung epekto na nga ng pagod yung mga pinagagawa ko dyan. Bala ko na nga sana dyan sumayaw ng mini-miss kaso nga lang biglang sumakit yung likod ko dyan. Sign of aging na nga. Kinuha ko nga pala yung extension na kapag gagamitan pagsasakasakan ko doon sa spray gun. Sa laki talaga ng lugar na to, hindi ka mauubusan ng gagawin. Napakaraming aayusin at lilinisin. At ongoing pa tong construction ng kapilya. Di bali, unti-unti lang, step by step, trust the process. Yan ang importante. Basta may nagagawa at may natatapos, yun ang mahalaga. Sabi nga ni Head, kailangan goal-oriented kami. At dahil puno na nga at wala namang pagsasalangan doon sa kabila, gumawa na ng paraan si Diana Subiri para makapagluto lang ng adobong paa ng manok. Napakasarap niyan. Sa mga hindi nakakalam, magaling at masarap magluto niyan si Diana Subiri, hindi lang halata. At syempre, ito na yung pinakahihintay ng lahat. Ano pa nga ba? Ito yung lunch break. Oh, kain muna tayo. Napakasarap ng mga pagkain na nakahanda ngayon. Intan, mangantayon amin. At pagkatapos niyang kumain at maglinis uli, ayan, nagready na kami para makapaghayo. Ma-inform yung ibang mga kapatid na makakadalo bukas sa gawain.